Magandang araw po mga ka-recap. Salamat po sa pagbalik sa ating channel. Ipagpatuloy na po natin ang kwento ni Pedro. Pagkatapos nga ng pag-volunteer nila Pedro, Yuna, at magkapatid na Doko sa paaralan kung saan, ang dating disciple Simon ay nagtatago, ay babalik na sila sa kanilang paaralan at nagpaalam din si disciple Simon kay Pedro at sinabi nito na tawagan siya kapag kailangan niya ng tulong. Sinabihan siya ni Pedro na mag-ingat. Kinagabihan sa paaralan na iyon ay sobrang sama ng panahon at malakas ang ulan. May hindi inaasahang bisita na pumunta kay disciple Simon. Ito ang kasalukuyang disciple Simon, ang Sword Ghost. Nagsimula na ngang maglaban ang dalawang swordsman. Simula pa lang ng bakbakan ay matindi na ang mga pinapakawalang atake ng dalawa. Parehong magagaling ang dalawa sa paghawak ng espada. Pagkatapos ng isang malakas na impact ay parehong napa-atres ang dalawa. Sinabi ng Sword Ghost na isa sa mga dahilan niya na pumunta dito ay para makaharap ang Sword Saint pero parang hindi naman kalakasan ang nakakaharap niya ngayon. Siguro dahil siya ay matanda na at matagal nang hindi nakikipaglaban, makikita na sugatan ang braso ni Simon. Tama daw siya sagot ni Simon. Kinakalawang na siya dahil matagal nang walang training at matanda na siya. Kung kasing lakas siya noong prime niya ay siguradong patay na ngayon ang Sword Ghost. Sobrang daming sugat pala ang natamo ng Sword Ghost. At makikita rin na parang may ginamit siyang pabango. Biglang umatake ang Sword Ghost. Sa isip ni Simon ay magaling daw ang babaeng kaharap niya. Pero mas inaalala niya ang malaking lalaking nasa likod niya. Kailangan niyang pumunta sa mas malawak na lugar para parehong mapaghandaan ang dalawa. Sinalubong ni Simon ang atake ng Sword Ghost. Sinabi ni Simon na ang paaralan at ang mga gamit dito ay public property. Magsasampa daw siya ng kaso sa kanilang dalawa para sa lahat ng nasira. Sinagot siya ng Sword Ghost na hindi na niya kailangan mag-alala dito dahil mamaatay na siya. Inatake niya si Simon pero binasag ni Simon ang bintana at tumalon palabas. Nainis ang Sword Ghost. Tila tumatakbo pa daw ang matanda. Tinanong siya ng lalaki kung magiging maayos lang daw ba ang lahat dahil masyadong malakas ang ulan. Ayos lang daw ito, sabi ng Sword Ghost. Sa gitna ng gabi at sobrang lakas pa ng ulan, si Simon ay mabilis na tumatakbo at naghahanap ng magandang lugar kung saan pwedeng labanan ang dalawa. Sa isip ni Simon, ang espada ay pinapatalim para makahati sa mga bagay. Ito ang asensya ng isang espada, pero ang espada ng Sword Ghost ay kakaiba. Ang espada niya ay parang lag-ari na humihiwa sa laman. Kahit daw isang beses lang siyang nasugatan ng babaeng yun, ang ngipin ng lag-ari niyang espada ay masyadong malalapad kaya malalim daw ang sugat na nadulat nito. Nararamdaman din ni Simon na hindi maganda ang pakiramdam niya sa dalawang yon. Tila may tinatago silang dalawa. Dumating na nga si Simon sa lugar na malapit sa bangin. Naabutan din siya ng dalawa. Sinabi ng Sword Ghost na romantic daw pala ang matandang Simon na ito. Pinili niya ang lugar na ito para mamatay ng may dating at tatalon sa bangin. Tinawag ni Simon ang babae at tinanong kung alam daw ba nito kung bakit siyang tinawag na Swirling Sword Saint. Sumagot ang babae na hindi na naman niya kailangan malaman ito. Ang mahalaga ay matapos na nila ang misyon dahil masyado daw silang busy para dito. Pero biglang pinigilan ng lalaki ang babae. Mas naging delikado daw si Simon sa pagkakataong ito. Sinabi ni Simon na mas mahalaga ang kaalaman at karanasan kaysa theoretical na pag-iisip. Siya daw ang Swirling Sword Saint. Biglang tila bumagal ang patak ng ulan at ang ihip ng hangin ay parang tumigil. Mabilis na umatake si Simon. Sa isip ng lalaki ay kailangang umilag ang babae. Pero huli na ang lahat. Nahuli siya ni Simon. Hindi daw makareact ang babae sa galaw ni Simon. Sa isip ng lalaki ay nakakamangha ang teknik ni Simon. Ito ang bunga ng pagsasanay sa mahabang panahon. Dedikasyon. Ito daw ang teknik na tumakat sa lahat ng mga swordsman sa buong mundo. Ang Heavenly State. Bagsak ang Sword Ghost. Pinakamalakas sa Japan. Matagal na daw siyang hindi nakaharap ng ganito kalakas. Masaya daw ang naging laban nila pero ngayon ay oras na ng lalaki para harapin ang espada niya. Sinabi ng lalaki na malakas at nakakahanga daw ang swordmanship ng dating disciple Simon. Kung hindi lang daw siya tumigil sa paggamit ng espada ay siguradong mas malakas siyang kalaban. Pero huli na daw ang lahat. Nalito si Simon. Ano daw ang pinagsasabi niya ngayong sila itong natalo? Pero nagulat si Simon sa nakita. May sugat siya sa kanyang katawan at malaki ito.
Hindi niya maaintindihan ang nangyayari. Imposible daw na nasaktan siya. Paano daw ito nangyari? Biglang nagsalita ang babae at kinagulat ito ni Simon. Nakakatuwa daw ang mukha ng matandang Simon. Sigurado si Simon na nahati niya ang babae. Parang kakaiba ang kanyang pakiramdam. Parang naposes daw siya ng ghost. Naghahalusinate siya. Naalala niya noon nag-spray ng pabango ang babae. Doon yata nagsimula. Nakakinis daw sabi ni Simon. Isang ilusyon lang pala ang lahat. Pero isang pagsubok lang ito para sa kanya. Kung inaakala nilang hindi daw siya handa sa mga ganitong sitwasyon ay nagkakamali sila. Ilang libong beses na niya ginagamit ang kanyang espada kaya kung hindi niya makita ang ghost, ay ipipikit niya lang ang kanyang mga mata. Ilang beses na daw niya nagamit ang teknik na ito kaya ang paningin ay hindi na mahalaga sa kanya. Inatake ni Simon ang lalaki. Sa isip niya ay nakakatakot nga ang matandang Simon na ito. Hindi may kakaila kung bakit siyang tinawag na Swirling Sword Saint. Pero hindi rin niya inaasahan na magiging ganito ang sitwasyon niya. Tila baliw si Simon na hinahampas ang espada sa hangin. Natatawa na lang ang babae kay Simon dahil parang lasing daw ito. Pero wala na siyang magagawa kahit anong sabihin niya dahil hindi rin naman siya nito maririnig kaya tatapusin na lang niya si Simon. Ipapakita niya kung bakit siya tinawag na Sword Ghost. Ano kaya ang mangyayari kay Simon? Makakaligtas pa kaya siya sa ilusyon na ito? Sa paaralan naman ng Glory Group ay bumalik na sila Kim Sun-gu, Yuna, at magkapatid na Doko. Tinanong ni Yuna si Hang Doko kung bakit siya malungkot. Sinabi ni Hang Doko na masakit pala ang pag-ibig. Hindi na daw nagre-reply si Teacher Eugene sa kanya. Pinakita niya ang mga text niya kay Teacher Eugene. Sinabihan siya ni Yuna na hindi talaga magre-reply si Eugene sa kanila kung ganyang ang mga mensahe niya. Pero sinabi ni Hang Doko na parati naman nagre-reply si Eugene sa kanya. Pinakita niya ang mga mensahe nilang dalawa. Totoo daw pala ito sagot ni Yuna, parang anghel nga si Teacher Eugene, tinuturing niyang mga bata ang magkapatid na Doko. Sinabi ni Hang Doko na pagkatapos daw na mag-send ng isang imahe si Teacher Eugene ay di na ito nag-reply, makikita ang nakasulat na isang babae na gumagamit ng espada at mukhang osong lalaki. Pangtapos daw na masend ni Eugene ito ay di na siya nag-reply. Tinanong nila si Yuna kung ano daw ba dapat gawin sa mga ganitong babae, pero hindi daw pala babae si Yuna kaya kalimutan niya na lang ito. Tinawanan siya ng magkapatid kaya nagalit si Yuna. Biglang umalis si Pedro at may tinawagan. Tinanong siya ng magkapatid kung saan siya pupunta. Tinawagan pala niya si G1. May pinuntahan si G1 at Pedro kasama ang matandang alalay ni G1 at ang aso. May kahon sa lugar na iyon at tila hindi maganda ang pakiramdam ng aso sa kahon na iyon. Naramdaman ni G1 na galit si Pedro sa pagkakataong iyon at nararamdaman niya rin ito sa aso niya. Di sumasagot si Pedro sa mga tanong ni G1. Naalala niya ang pinag-usapan nila ni Simon sa isla noong nag-volunteer sila. At ang huling pag-uusap nila bago siya bumalik. Sa isip ni Pedro ay kung pinayagan niya sanang sumama si Simon sa kanya o di kaya ay nagpaiwan siya. Hindi ito mangyayari. Ang laman ng kahon ay ang braso ni Simon. Sa malayo ay may nagmamasid sa kanila. May tinatawagan ito at sinasabi na nakuha na ng mga target ang regalo. Sigurado daw ba siya kung si Pedro na ang nakikita niya? Sigurado daw siya dahil matandang lalaki ito. Pero may kasamang babae at batang lalaki at aso pa. Pero biglang nawala ang batang lalaki. Nagulat siya nang biglang may kumuha ng telepono sa kamay niya. Hindi siya makapaniwala paano nakarating ang lalaki sa kinakatayuan niya. Sinagot ni Pedro ang telepono. Nagtangkang atakihin siya ng lalaki pero walang nagawa ito dahil unti-unting binabali ang kamay niya. Natuwa ang babae na nasa telepono dahil si Pedro na yata ang kausap niya. Tinanong siya ni Pedro kung tinatawag niya ba ang sarili niya na ghost. Dahil hindi niya alam kung bakit masyadong kumpiyansa daw itong naglilibot at nagwawala. Pero sana daw ay mag-ingat siya, dahil kapag hindi, siya mismo ay mamamatay ng sobrang sakit sa kamay ng tunay na multo. May paghihiganti ba ni Pedro si Simon? Abangan po natin sa susunod na kabanata. Maraming salamat po sa panunood. Please like our videos and don't forget to subscribe. See you!